I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but 105.7 Happy FM. Ano po ba yung magandang balita ang dala niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato Di Carillo, the spiritual director and founder of Jesus is Our Shield World Ministry, kami po yung buong puso na nananawagan po sa buhay ng bawat isa. Dahil Davao City, Panabo, Davao Region, ito ng oras ng himala sa iyong buhay. Kaya samantalahin po nating lumabas sa ating pong mga tahanan. Mark the date, sa May 6 to 7, meron pong magaganap na libreng gamutan sa Almendras Gym. Yan po ay sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard. Kay lahat po na may cancer, may goiter, may cyst, may bukol, may tumor, alipin po ng saklay, healing aids o wheelchair. Alipin po na tinatawag nating pabalik-balik na sakit na hindi na po matambalan ng doktor. Yung iba po nireject na po ng doktor. Na kahit kayo po ay nagpa-opera, still bumabalik pa rin. Ito na ang oras ng himala sa inyong buhay. Kaya patuloy po namin kayong iniimbitahan. Ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, ay wala pong patid, wala pong sawa at wala pong pagod, na patuloy pong nagbabiyahe sa buong Pilipinas patungo po sa buong mundo. Ito ang panahon mo na Davao City. Ito na po ang pagkakataon na maranasan mo rin po ang himala ng Lord. Dahil dito po sa oras ng himala, hindi na po mabilang yung mga bingi na nakarinig, yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga naka-wheelchair. Ilan na rin po dito yung may bukol, ilan na po dito yung may cancer na mismo pong sa gawain ay pinapaputok ng Lord. Yung iba po yung mismo pong nalulusaw during po sa gawain ng Lord na tunay nga ng kapangyarihan ng patuloy pong dumadaloy. Kaya kung kayo po ay pagod na sa kahirapan, sakit karamdaman, pagod na po kayo sa gamot na hindi na po pabalik-balik po na sakit karamdaman, ito na po ang pagkakataon natin pong pumunta sa Almendras Gym sa May 6 to 7 sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard, Davao City. So ito po ay libre. Wala po tong limit dahil malaki po sobra yung venue po natin. Kaya pwede kayo pong mag-imbita ng maraming kamag-anak. Maghakot po kayo ng maraming kaluluwa na sabihin po natin po na naghihirap na po sa buhay. Kaya pwede kayo magdala ng marami po hakutin yung kababayan nyo, hakutin yung barangay ninyo na may sakit karamdaman o kahit po walang sakit karamdaman, welcome pa rin po para maranasan po natin ang bisitasyon ng Diyos, ang kaligtasan at kagalingan po ng Diyos. For prayer and counseling, tawag lang po kayo sa 0906-433-2476. Baby! Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow! I lack nothing. Tinuod ba niya ako ni Dunggan? He makes me lie down in the green pastures. He Na, leads me memorize na gid beside niya ang verse nga quiet akong waters. tulo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito ka-adlaw nga basahan ako siya ani. O, Guides me karon. along with a white Wow, path where dili ko snakes makatuo. Ingo sa, Though I dali kayo niya walk nasag in the o. darkest valley, Ay, I will tama. fear no Gipainom na ako siya og remind you You ko atong are- nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod jud ang comfort me. giingon nga, makapabright gid ang remind you ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind you ko mix. Pila pa lang gani ka adlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind you ko mix. All the days of my life, And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, remind Choco isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco!
Sis, gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawe Pamisaran. Mawe, pamisaran, panabo. Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Mayong buntag Davao del Norte ug sa kinatibuk ang Rehiyon 11 kutob sa maabot sa atong pagsibya. Sa akong mga katipik o kabahin sa kalambuan, usa ka mainiton na pagbati kaninyong tanan. Sa atong mga elected public officials nga gikan sa lokal nga panggamanan hangtod sa probinsya, a blessed Monday morning to everyone. Maguban kita sa matag adlaw na Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong station 105.7 Happy FM. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag mga katipik ug kabahin sa kalambuan. Good morning! Mga katipik, ang atuang Philippine Standard Time karong buntaga alas 6 impunto sa buntag. Good morning. Good morning. Good morning. Atong bulawanong pulong karong adlaw nga Lunes, pizza 4 sa Mayo nagkanayon. Don't wait for opportunity, create it. Ayaw hulata ang oportunidad, himuha kini, lihuka kini alang sa imuhang kaugmaon. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag. Kumusta atong mga katipik o kabahin sa kalambuan? Kita nang hinaot nga sa kanunay ang labaw nga makagagahom magauban kanato ang grasya og panalangin. So amping ang tanan. Gusto na akong Good morning! i-greet ang ato ang mga suking tigpanubay, labi na gyud sa atong mga vendors nga matagkaron og unya sayo sa buntag, nagserbisyo na para sa ato ang mga sayo kayo nga magluto, no? Labi ni atong mga karinderya, restaurant, sayo kay mangumpra. So sayo kay ni ato ang mga vendors, mga mamaligyaay nga nasa merkado publiko gikan sa Central Market hantod nga nasa ato ang premium market. Good morning. Good morning. Labi na usab sa atong mga association, sa atong mga tuda, mga pedicabers na to sa kinatibuk ang transport sector. Good morning sa tanan. Good Sayo morning. kay ni para makaserbisyo lang sa atong mga commuters, dili lamang sa atong syudad sa Panabo kundi sa kinatibuk ang probinsya sa Davao del Norte, probinsya sa Del Sur, probinsya sa Di Oro, Occidental, Oriental ug sa tibuok Rehiyon 11. Good morning! Atong mga katipik o kabahin, no, gabi
Nagpasalamat ko tungod kay I was one sa naimbitahan no sa atong isa sa atong mga prominente pod nga tigpapatigayon kaning isa sa atong mga successful nga negosyante dinhi sa siyudad sa Panabo nga nagsaulog siya adlaw nga natawhan na gahapon no. So happy birthday di ay 64th birthday ni Sir Vince Buntag. Happy birthday! Salamat kayo Sir Vince sa kanunay ang grasya ug panalangin magauban kanimo very generous ni matinabangon kayo low profile kay nga tao no. So mao nang malipay gyud ta sa kanunay magauban nato si Sir Vince Buntag. Unya kauban usab nako gabi nalingaw ko kay isa sa atong mga pribado nga tao pero prominente si Kuya Titing Sumoso. Yeah, good morning, good morning. Good morning! Bayloay mi og mga panghuna-huna no. Sa mga panghitabo sa atong nasod labi na gyud sa isgutanan sa politika labi na gyud ning ang impeachment gipasaka batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Mao nang atong itimbaya si Kuya Titing Sumuso no nag-iya ni og printing press karaan na jud kay ning nagaserbisyo pod sa mga kabaranggayan ang iyahang printing press. O gabi usab kauban nato si Giselle and Sheila Tabuno ang nag-iya sa GC Pharmacy. So good morning, good morning. Of course mga katipik atong tagaan og panahon ang naghatag og kabugaton or kinabuhi sa ato ang programa Tipik og Kabahin no. Tipik og Kabahin. Of course atong Tipik og Kabahin sa Kalambuan. Ang atong mga major sponsors, unang-una atong former Congressman Alan Aldo Duhali, kauban sa iyang partner si Ma'am Jean Lovely Omiga, ang atong banggiitan nga naginusara nga board member nga banggiitan diha sa probinsya sa Davao del Norte, board member Orly Amit, former Vice Mayor Banjong Duhali. Good morning, Bob. Good morning! Tayo kay mumata ni si Vice Mayor Banjong Duhali kay musuroy sa iyahang farm no. So salamat kayo sa kanunay nga pagsuporta Bok no Banjong Duhali. Of course former councilor Sherlo Bangoy, former councilor Wahid Ranain, ang atong pangabaga sa atong congressman sa Distrito 1 no. Kugihan kay ni sayo kay ni buntag bumata. Ang atong umaabot og di na gyud kapugngan nga mamahimong board member sa unang distrito nga nasa probinsya sa Davao del Norte, of course, Joseph Estrada. Good morning pare. Attorney Florabil Sagot Law Office, of course, sa kanunay pasalamat jud ko sa akong kapika sa kinabuhi kay every morning mao gini mamukaw nako nga mumata na kay ganiha murag dudahon ko mumata kay lami kayo ikatulog. Si Flora Misagot Pamisaran, good morning love. Ang atong mga establishment nga padayon nga nagsuporta ug naghatag og kinabuhi sa atong programa, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Belas Cafe Buenaventura, of course ang ato ang Fikil Zone Panabo City managed by former councilor Christian Duhali. Of course malipayon ko kay mo resume na ang ato ang buutan ug kugihan nga amahan sa barangay dinhi sa Maduaw no. Kapitan Nuling Alcober. Good morning Kap, good morning. Good morning! Good morning sa tanang katawhan, may gugmaong katawhan nga na sa barangay Maduaw. Of course atong amigo higala nga na sa barangay San Vicente, kagawad Dudslak no. Og ang ato pong kapitan nagtan-aw po, nagtimbaya si Kapitan Muroy Gutera sa barangay Santo Niño. Good morning, good morning. Good morning. Kap. Atong mga friends Friends of Aldo, Samahang Mawi Pamisaran, ang ato ang Fraternal Order of Eagles dinhi sa Panabo Central Eagles Club ug sa tanan nga mga club sa Fraternal Order of Eagles. Good morning. Good morning. Good morning kaninyong tanan no. So mga tinahod nga mga katipik, una ta mo padayon sa unahan, ako usab nga itimbaya ang kining mga first 5, first 10. Uy, sayo jud kay ni sa kundi, sayo jud kay ni sa katanan si incoming board member Joseph Estrada. Good morning. Good morning. Good morning.
Kagawad Luis Libutan Abilas. Sir, good morning. Maayong buntag, Kagawad. Good morning. Good morning. Kagawad ni sa Barangay GP Laurel sa siyudad sa Panabo. Of course, Ma'am Maribet Truyo Bugtay. Blessed Monday morning po. Katipik Stel board member Maui Pamisaran. Kumusta man, ma'am? Good morning. Good morning. Very supportive ni si Ma'am Maribet Truyo Bugtay. Good morning, ma'am. And of course, pinakauna ganiha, good morning po, good morning, si Sere Babila. Maayong buntag, sir. Good morning! Salamat kayo niya si Ma'am Marite Iligan Mordino watching. Thank you kayo, ma'am. Thank you kayo for watching. Of course, Alien Barba 5. Good morning, Sir Maui. Good morning. Good morning! Maayong buntag, maayong buntag. Maayong buntag! Okay. Gusto ko, happy Gusto ka. ko, happy! Makatipik ka, unat mo padayon sa atong mga nagbaga o nga mga balita no sa isgutanan sa lokal, national, international o guban pa nga mga isyu. Mubalik lamang kita makatipik sa pipila ka mga pahinumdom. Tipik o kabahin sa kalambuan. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goat weed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, non-scored coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sab kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sad kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nanscorn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko manioy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok. Mabagsak ko ani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Good morning. Balik kita mga katipik ug kabahin sa kalambuan. Of course, una ta mo padayon sa atong mga nagbaga nga mga balita karong buntaga dinhi sa adlaw nga Lunes. Atong isubayaw usab ang ato ang mga viewers no. Atong mga live nga nagsubaybay karong buntaga. Of course, we have Ferlas Bastasa nga na sa barangay New Malitbog sa atong syudad sa Panabo. Good morning, ma'am. Good morning. Ingon siya, good morning. Kumusta po?
para New Malitbog, Panabo City. Si murag suki na gyud nato ni si mga Bastasa family, no. Salamat kayo sa inyong mapadayunon nga suporta kanato. So dinhi sa ato ang numero 0917-139-1615, pwede mo direct og text nako para kung naamoy mga query, mga gusto ko tagaan og katinawan sa uban pa nga mga katikaran ug mga issue, dili lamang dinhi sa atong syudad sa Panabo kundi sa kinatibuk ang rehiyon, labi na gyud dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, mga nag-una nga issue. Ganihang buntag, pagpadulong pa lang nako dinhi sa atong radio station, nanay nag-text nako nangutana ingon nga, BM, kumusta naman ang status sa impeachment proceeding or unsa may nahitabo sa impeachment batok kay Sara sa pagkakaron. Ay usahay magud dinhi sa ato ang Facebook, nagklase-klase ang mga balita, usahay makaingon tag fake news ba or dili ba, malibog na ang katawhan, usahay misguided na ta kung verified ba or klaro ba kining mga balita nga ato ang madungog, mabasa, makita. So kay daghan og mga operators sa atong social media sa nagkadaiya nga mga partido or nagkadaiya nga mga sektor, no, or na mga individual nga tagaan og kalibog ang sitwasyon. So ang ngayon lamang legit ang mga impormasyon nga madawat sa katawhan o masayra nila kung unsa ang kasamtangan, mga katikaran, development or update labi na gyud sa isugutana nga politika. Kay kabahin man ni sa atong idadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dako kayo ni og kalambigitan sa isgutanang politika kay mao ni ang mudala og timon, no, mga liderato nga sa ato ang national government, kini atong mga national issues nga angayan masayran sa kadaghanan. So ato kanang tagaan og pagtin-aw mga katipik ang init kayo nga isgutanan sa impeachment batok sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Karon mga katipik, ang nahitabo sa atong Committee on Justice, no, nakakuha kini og 53 votes during sa ilahang voting. Kung naabay probable cause ang gipasa nga impeachment batok sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Nakakuha og 53 vote pasabot. Kung wala ta nagkasayop, unanimous ang maong boto. So tanan mi boto. So nakakuha og 53 votes nga na sa Committee on Justice. So naay probable cause kini mapadulong dali sa plenaryo. Mahatod na ni sa plenaryo. So magconvene na ang Congress, maduso no siya plenaryo. Unya karon daghan kay mga pangutana mga katipik kung makakuha ba og 1/3 votes ang House of Representative para mapa-impeach nga ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Mo ni ato ang abangan, no, kay ni atong milabay nga episode sa adlaw nga Biyernes ato ning gituki, nahisgutan nato ni ang mahitungod sa ato ang mga congressman nga naglangkob sa Davao Region. Davao Region ato tong gi-determine, ato tong public knowledge man na, pero atong gi-inform ang labi na gyud mga yanong lungsoranon nga sa ilang kabisi, sa ilang mga tag-adlaw nga kinabuhi, sa ilang kabisi sa pagpaningkamot para mabuhi ang ilahang pamilya, mahatag ang mga batakang panginahanglan sa ilang pamilya, labi na gyud sa ilang mga anak. Dili na kay to aware kung kinsa tong mga congressman, sitting congressman nga naglingkod, nga nag-covered, nag-compose sa ato ang Rehiyon 11. Ato nang gi Davao Region, ato nang gihisgutan ni atong milabay nga episode. Karon daghan ang mga naghunahuna, no, diha sa kapihan, mga political analyst da. Good morning, good morning. Itong mga amigo diha sa ika-41 nga barangay sa syudad sa Panabo, diha sa atong kapihan, diha sa atbang sa court, no, na diha atong mga tinahod nga mga amigo. May buntag kanang good morning. So daghan mga nagbasa karon sa sitwasyon kung kaya ba makuha ang 1/3 votes nga nasa House of Representatives para mapa-impeach ang ato ang Vice President Sara Duterte. So tanang mga nag-text nangutanan nako unsay sitwasyon, sama sa kong giingon
iduso na sa plenaryo gikan sa Committee on Justice kay nakuha man ang unanimous votes nga 53. Buot pasabot ang tanang miyembro sa Committee on Justice nakita nila nga naay probable cause no ang reklamo. So karon kay ang atoang Congress naglangkob man composed of 318 congressman no if I'm not mistaken. Kay before ato po ning nahimo ning part sa atoang episode atong mga milabay nga kung pila ang required numbers nga makuha. So we have total numbers nga naglingkod sitting congressman sa House of Representatives na mga 318. So 1/3 votes kinahanglan mo kuha og 106 ka congressman. So 318, 1/3 of that na ay 106 required nga numbers nga na sa congressman. So sama sa tong giingon, it's a numbers game. It's a numbers game. Kinahanglan makakuha kag numero. Taas-taas tuod ding 106 nga numbers nga required pero tungod kay nanay 53 votes. So pila na malay kulang, gamay na lay kulang. Unya sa atong nasayran matud pa Tiklik ug kabahin sa kalambuan. Nga ang atong majority floor leader nga nasa House of Congress, anak sa ato ang Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, matud pa, nag-head count na. Nag-ihap na daan, nag-counting na. Unya, daghan ng mga commitment matud pa nga ihatag. Aside daw sa cash, na daw project. Pero kada lang, kay ang project diha na ihatag kung mupirma ka sa impeachment. Matod pa matod pa mo ni mga balita. Tiklik ug kabahin sa kalambuan. So, para kanako mga katipik, ang 106 votes nga nagcompose sa 1/3 votes sayon ra kayo. So pag makakuha sila ng 106 votes no sa mga congressman, kining articles of impeachment mapurward na ni ngadto sa Senado. So naadya karon ang bakbakan kay ako personally di man ta political analyst no, pero sa ato ang nagbata man ta sa politika sa atong kadugayon 23 ka tuig sa politika, way labot karong 3 ka tuig. Mao ni nga taas-taas na kay tagbasa aning politika para kanako diha sa level sa Kongreso ma-impeach diha kaya kay ang 106 nga votes sa nga i-delivered sa mga congressman. Pero dinhi ang bakbakan mga katipik, dinhi sa Senado kung makumbikto ba ang ato ang Vice Presidente kung makakuha ba og 16 votes. Tiklik ug kabahin sa kalambuan. Ang required sa Senado kinahanglan sila makakuha og 16 votes. Pero naay mga kabalaka ang uban no. Ambot unsa ka tinuod nga ni-withdraw naman daw ang uban nga mga congressman matud pa. Una ta mo padayon sa Senado matud pa although ingon ko ganiha nga sayon ra kay kwaon ng 106 votes. Pero naay mga pagduda, nagyapoy mga kabalaka at ang administrasyon daw kay ni-withdraw na daw. I don't know kung how true ang uban ka mga nahimong co-author sa impeachment batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Ingon daw nga during sa pag-head count ni Sandro Marcos, kulang daw. Di daw kaabot og 106 votes. Kulang daw ang commitment. Tungod kay ni gamay daw ang offer nga amount. Ambot unsa ka tinuod. Kay sa unang panahon daw, million daw ng offer. Nakaroon daw ang offer. Niubos na lang daw sa 500. Matod pa ambot unsa ka tinuod. Na daw cash nya gawa sa cash na yung mga project. So mauna nga nagnaday alanganin daw basig di daw makuha ang 106 pero sama sa akong gingon sa unahan ako confident ko nga makuha ang 106 votes pero ang bakbakan ni ini didto sa Tiklik ug kabahin sa kalambuan sa Senado. Pero nasayod ba kamo nga isa sa mga lig-on nga mga partido ba kanang political party nga nag-exist sa Congress kaning NUP unsa ba ning NUP mo ni ang National Unity Party. Kining National Unity Party ang nag-lead ni ini as chairman sa political party nga NUP si Congressman Puno. Dati ni siya nga DILG
banggitan pud ni si former DILG o kasamtangang congressman Puno. Matud pa nga kini nga NUP naa ni alyansa kaalyado ni no, alliance ni sa admin nga liderato. Pero karon daw adunay kabalaka nga nagkabahin-bahin daw ang posisyon o mahimong desisyon pag-abot sa panahon sa mga membro sa NUP. Mo na nga matud pa accordingly mag-meeting daw karong Mayo 5 ugma. Mag-meeting daw ang NUP. Kay before naani sila commitment no. Inunta nga commitment matud pa sa kay tungod lagi ka alyansa man. Alliance man siya sa admin nga liderato, pero sa pagkakaron nihangyo daw ang mga membro sa NUP sa liderato ni Congressman Puno nga mag-meeting daw sila balik kay niadtong mga milabay adunay mga statement nga gibuy-an nga kining NUP ingon sila kung dili lig-on o dili kumbinsido ang ipresentar nga mga ebidensya batok sa Vice Presidente, dili daw sila moboto. Pero karon kay nanay probable cause, just imagine nakakuha sila og 53 votes no, unanimous ni diha sa Committee on Justice, so meaning na ay probable cause. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Tungod kay na may probable cause, mag-meeting na pag-usab daw matud pa ang NUP tungod kay ang uban nag-ingon nga dili lang ihusaon na to atong boto, dili lang unified ang ato ang boto. Iya surutag boto. Base sa konsensya, na may gitawag nga conscience vote ba? Base sa konsensya. Kaya kung ikaw manggod congressman karon sama sa akong gisgutan ni atong milabay nga episode, ato lang balikon katong wala nakasubaybay sa ato ang programa ni atong Bernes. Kung ikaw manggod congressman, dili man pud na kadako ang imuhang distrito, labi na tong gagmay og mga distrito. Kung kugihan ka mutuyok sa imuhang mga residente, unya gunit nimo ang mga leaders no, nakaisakto nga establish nga political machinery, maayo imong relasyon sa mga tao, labi na gyud sa atong mga barangay officials, down sa purok level, sakto ang imong political structured, adi man kaangay mabalaka kung dili ka mo boto pabor sa impeachment sa Vice Presidente, kung establish ang imong structure, ang imuhang makinarya, ang imuhang tao nga nasa silong. Pero gali og tan-aw nimo nga wala pa ka-establish og relasyon sa katawhan, labi na gyud sa atong mga barangay officials og structure nga nasa ubos, tan-aw nimo nga delikado ka sa 2028 election aw kana. Ang ato ang congressman ana nga di pa stable iyang political structure o political relationship, labi na tong mga first termer aw magunahuna gyud ka. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Pero kung tan-aw nimo, labi na gyud ning sa Luzon nga part, kung nay area didto nga ikaw ang congressman unya dili kayo daghad ang membro sa DDS didto, aw dili ka apektado. Pero dinhi sa ato ang rehiyon, labi na gyud sa atong Davao region, aw maguna-una ta kay siguro ingnon ta lang impluwensyado sa mga Duterte or naka-establish yung pangalan ng mga Duterte dinhi sa ato ang Davao region. Mao gyud tinuod. Mao na nga ang ubang congressman mabalaka kay masakripisyo man, mamili ka, masakripisyo man. Basig mawala ang commitment nga project sa imuha, unya wa kay mahatag sa imuhang katawhan sa imong distrito, mao na nga magunahuna ka. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Kay importante man pod ang proyekto nga mahatag nimo sa katawhan. Labi na gyud kini ato ang mga medical, kini atong health, kini ato ang mga social services nga naay mga budget nga gi-allocate sa matag congressman, adunay mga proyekto, labi na karon nga matud pa nga nag-head count na si Sandro, unya ang commitment ani naay project
So kung gusto ka nga makadeliver og project kay hadlok ka paninglon sa imong distrito aw magunahuna ka. Pero mao lagi daw ang ubang congressman niingon sila nga conscience vote, ang konsensya na. Pero kung ikaw dinhi sa Senado, kung adunay ignon ta lang mga 5 million, conservative lang ang membro sa DDS sa kinatibuk-an mag-alinganin gyud ang senador nga moboto against kay Sara or ikumbikto si Sara kay 5 million votes is 5 million. Dako kay na nga ipikto, di ba? What if og more than 5 million? Ang DDS, nagkadaghan, nagkainit. So daghan ang musimpatiya. So doon lang 2028, labi na tong mga re-electionist o katong mudagan pagka senador, mao na nga mamalandong gyud to, magunahuna gyud to og moboto ba sa impeachment against sa Vice Presidente Sara Duterte. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mao ni nga lahi ang sitwasyon sa congressman kay gamay ra man imong district. Kung gugihan ka daghan kag mga kumpare kumari sa bunyag nimo, kung daghan kag natabangan, di makaangay mabalaka kay kung gusto nimo ga project sa imong distrito pero senador ka kanang 5 million to 10 million nga membro si DDS, dako kay nang epekto sa imong pagdagan. Mao na nga magunahuna gyud. Mao na nga ang pangutana naa gyud sa Senado kay sila man gyud ang magdesisyon no kung i-convict ba ang ato ang Vice Presidente. So naman ang trial gyud didto sa Senado kanang ang articles of impeachment i-transmit raman na sa House of Representatives ngadto sa mga senador. So sama sa kong giingon, expected na ko na nga makakuha sa 106 votes ang nga sa level sa mga congressman. Pero sa Senado I doubt nga makuha nila ang 16 votes considering nga nagunahuna pud na sa ilahang umaabot nga eleksyon sa 2028. So ang pangutana, makonbikto ba si Sara Duterte sa Senado or dili? Muna ato ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti og tubag, no? Di ba? Muna nga mga katipik ato gina siyang bantayan so umaabot. Muna nga init kay di nga mga issue labi na karon Lunes, Martes, the rest of the week. Mao ni ang mga nag-una nga mga issue karon, no? Ay tungod sa impeachment sa ato ang batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Una mo padayon sa unahan, akong i-acknowledge of course ato ang timbaya, no? Thank you for watching. Na-share na daw niya iyang post. Si Ria Okaya, good morning. Maayong buntag. Di ay sa tanang mahigugmaong katawhan nga nasa mahigugmaong katawhan nga nasa isla sa Samal. Labi na gyud ang Team Aldo lead by Lito Anto. Good morning. Good morning pare, kang Manong Dolpo diha, Dalumpinis. Good morning. Salamat kayo. Good morning. Thank you for watching. Mayong buntag morning sa Kabuntagon. Ang atong membro sa Samahang Mawi Pamisaran, Uy Kanoy Kim. Naani siya na maligya og mga labas nga mga isda, labi na gyud ang mga iskuhido. Again, thank you for watching board member Joseph Estrada. So balik taon niya, no? Sa pagtimbaya, napaday Dan daw ingon ni Ria unya si paring Ilbert Ranoko is watching. Thank you kayo pre, thank you. Okay, maayong buntag, good morning. Si Ma'am Glory Tarsuna, good morning po, maayong buntag sa tanan. So balikan ta mo unya mga katipik. So balik kita mga katipik sa mga pipila lamang ka mga pahinumdom. Tipik o kabahin sa kalabuan.
Sakit nga likod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuoray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Anaa kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunob sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Good morning. Balik ta mga katipik ug kabahin sa kalambuan. Good morning. Good morning! Padayon ta sa atong isgutanan, may tungod sa impeachment batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Kay isa sa mga kontrobersyal nga word or pulong karon nga gidibatihan o angayan nga masayran sa kadaghanan labi na gyud ni atong mga yanong lungsuranon kay mga terminolohiya nganha karon nga nag-viral kining word nga forthwith. Unsa daw ang meaning niini, unsay pagsabot niini, no? Atong tikion ang usa ka pulong nga murag gamay ra paminahon, pero dako kayo nag-epekto sa balaod ug politika ang pulong forthwith. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Unsa gyud ay ang pasabot ani ug nganong mahimong sentro sa ato ang diskusyon karong buntag. Sa ordinaryong pagsabot, kung moingon ta og forthwith, kasagaran nato sabton kini ba nga ingno nato nga literal nga pagsabot, moingon dayon tag dayon-dayon. Walay hulat-hulat, dali dayon. Mo na pagsabot nato sa forthwith. Kumbaga immediate gyud, no? Pero mga katipik, kung balaod na gani ang isgutan, dili na pirmi literal ang kahulugan sa maong pulong. Sa desisyon sa Supreme Court, sa Supreme Court sa atong nasod sa Pilipinas, ilang gipatin-aw nga ang forthwith dili pasabot nga instant. Dili pasabot nga dali-dali dayon. Dili pasabot nga buhaton dayon karon nga walay bisan unsang mga pagpangandam. Kundi ang tinuod nga kahulugan niini mao ang sulod sa makatarunganong panahon. Ug sa English pa, within a reasonable time. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Atong sabton ang pulong nga forthwith sa literal, ingno nato nga walay paghulat dayon-dayon, immediate. Pero ingon ang atong Korte Suprema nga within a reasonable time. Buot pasabot mga katipik nga kinahanglan nga makaturunganon nga panahon. Asa man ni nga issue gikan. Kini may kalambutan sa impeachment process. Mas akong giingon sa unahan
nga nag-viral ni controversial ning maong pulong tungod ni sa impeachment process karon nga atong giatubang. Diin ang konstitusyon nagaingon nga ang Senado kinahanglan mo proceed na sa trial forthwith, no? Kay kung atong i-assume, kung atong i-presume, i-assume nato nga makuha ang 106 votes nga na sa Kongreso, ang articles of impeachment ma-transmit naman, ma-forward naman sa Senado. Unya karon, unsa ba ang mahimong lakang mga pagpangandam or buhaton sa ato ang Senado? Pero sa usa ka interview nga kang former Senate President Drilon, ingon siya judgment call na sa Senate President, no? Buot pasabot discretionary na power sa liderato sa usa ka Senate President. Kung iyang i-take action, iyang aksyonan dayon ang impeachment, ang articles of impeachment pag abot na sa Senado, iyang dali-dalion kay ang tungod sa word nga forthwith, iyahan na ng judgment call sa Senate President. Matud pa. Discretionary power na. Mao nang ato nang tukiyon niya. Ang forthwith, naipipila ka mga grupo nag-ingon, daghan magunig, depende ni sa interpretation, no? O understanding na to. Na mga pipila ka mga grupo nag-ingon, kung forthwith, dapat sugdan dayon. Walay pag-delay, no? Walay hulat-hulat. Muna nga immediate gyud nga aksyonan sa ato ang Senado. So walay preparasyon, walay proseso nga hulaton. Apan nagiklaro ang iingon sa Korte Suprema, dili pwede nga literal ra ang pagsagot. Dili pod pwede nga pugson ang Senado nga mulihok dayon. Di ba? Mo nang uyon ko atong statement nga gibuy-an ni former Senate President Drilon nga kinahangla nga kadabang judgment call ni sa ato ang Senate President nga paano niya i-handle, paano niya aksyonan, dapat na ay preparasyon. O yun po ko nga, dili pwede po nga ato dayong i-force, i-push na to ang Senado nga ulihok dayon. Nga naman, tungod kay ang Senado, uso ka co-equal branch sa gobyerno. O adunay kaugalingong proseso nga sundon, bang gitawag na to ga proceeding ba na nay rules ang Senado nga ilang gi-establish, I believe with the consensus na sa ilahang mga miyembro sa Senado. Although nga naanay kanabang parliamentary procedure, nanay procedure nga nay house rules ng Senado sa hisgutanan diha sa impeachment trial. Pero sama sa kong giingon, nag-convene pud na, nag-meeting na initially ang mga senador kung paano nila aksyonan. So, depende na karon call of judgment na discretion power sa ato ang Senate President Soto, paano niya i-handle. Mao na nga kinahanglan pa nila mag-organize sa impeachment court. Una, di ba? Maghimo og mga rules nga i-adapt nga na sa Senado. Of course, mag-andam para sa patas nga pagdungog sa kaso. So sama sa kong giingon, Tiklik o kabahin sa kalabuan. Unang duda ko nga makumbikto, dili makumbikto si Sara Duterte nga na sa Senado tungod kay nagunahuna na. Dili man na bungol ni atong mga senador, daghang kay ning mga factors ba nga i-consider, pero I believe nagyud na kumbaga puwersa na forces diha nga nakapalibot nga naga-push, of course, naga-pressure sa ato ang Senado, the same with Congress. Pero ang Congress dali ni sila ma-pressured akong ginanaw, pero ang Senado dili ni basta-basta nimo pressureon. Kay ila po nang gi-considered nga kung naa sama sa kung gingon ganiha, kung naay 5 million to 10 million nga membro sa DDS, aw dako kay na mudaginot galita og gamay nga sektor, mudaginot galita og ginagmay nga mga grupo kana panoong power kanang DDS votes, no? Mga mao'y nakapalingkod sa ato ang presidente ug vice presidente ni atong milabay nga national election. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Ang gingon nga dili bungol ning atong mga senador. Mo na nga maglisod gyud, busa ang forthwith dili karon dayon, kundi walay undue delay pero naay hustong panahon. Dili bot pasabot nga idilatar siya, kundi
ang proseso na ay hustong panahon. Karon, asa mo sulod ang baruganan ni Senador Alan Peter Cayetano, atong apilo ni na apil si Peter Cayetano, no? Siya ug ang uban pa niya nga kaubanan nga nagaingon nga sayop ang pagsabot nga ang forthwith instant. Mao ni ang interpretation ni Alan Peter Cayetano, mao ni ang baruganan. Dapat sabton kini base sa proseso o kahimtang. Ilang gi-emphasize nga ang Senado dili dapat padaganon sa dali-dali nga desisyon. Tama? Ikaduha, kinahanglan respetuhon ang legal nga proseso. Mao gid pinaka-importante, ang legal nga proseso. Ang hustisya dili lang dapat paspas kundi sakto ug batas. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Mao ni ato ang panawagan sa atong mga congressman o senador nga dapat ang congressman dili ta magpa-impluwensya pod sa desisyon sa Justice Committee tungod kay ingon nila na ay probable cause. Dapat mubarog ang atong mga congressman dili lang sa kanabang conscience vote kundi what is right, kung unsay nakaayo sa ato ang nasod, di ba? Kung unsay makaayo sa atong nasod ug unsay makaayo para sa atong katawhan. Kay sama sa kong giingon, we are elected, no? Gibutuhan ta sa bagang duot sa katawhan nga na sa atong distrito. Ang atong papel is to represent sa tingog sa ato ang mga katawhan. Labi na gyud ni atong nasa laylayan, mga yanong lungsuranon. Gipiyal sa katawhan ang ilahang buto. Ang kumpiyansa ug pagsalig gihatag kana sa atong mga congressman. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Mao na nga ang atong dalon nga tingog ug buto ngadto sa Kongreso, dili nato ihuna-huna nga ang proyekto kay masabtan man na sa katawhan. What matters most for me ang atong barugan nagprinsipyo nga ang ato ang tingog gikan sa bagang duot sa katawhan. Kay ginaingon man, the voice of the people is the voice of God. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Mao na nga manawagan ta sa ato ang Kongreso, labi na gyud sa Senado, kay kita man ang muak nga na kung ato bang ikumbikto or dili ang ato ang vice presidente. Pero confident ko nga dili bungol ang ato ang mga senador, nga di ni basta-basta silang magpadala sa mga forces nga nakapalibot, kundi daghan silang mga factors nga i-consider. Mao nang gusto nato, balikan nato ang Senado dili dapat dali-dalion ang desisyon. Kinahanglan respetuhon ang legal nga proseso ug importante ang hustisya dili dapat paspas kundi sakto ug patas. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Ug sa dihang nigawas na ang desisyon sa Korte Suprema, klaro nga mitugma ang interpretasyon sa korte sa ilahang baruganan. So ang gipamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kauban sa mga pipila ka mga senador, nagparehas ang interpretasyon sa Korte Suprema ug sa ilahang baruganan. Mao na mga katipik nga mao ni ang maslawom nga leksyon ani. Sa balao dili lang pulong ang basihan. Take note ha. Sa balao dili lang ang pulong ang basihan. Ang importante ang konteksto, kahimtang ug hustisya. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Kung literal ra pirmi ang atong pagsabot, basin madaot ang proseso. Muna atong bantayan mga katipik. Kung atong sabton sa literal nga pamaagi, basin madaot ang proseso. Ikaduha, basin dili patas ang resulta. Pananglitan, kung pugso ng usa ka trial nga walay preparasyon, basin dili makumplito ang ebidensya. Take note. Kung atong pugso ng usa ka trial nga walay preparasyon, basin dili makumplito ang ebidensya. Ikaduha, basin makabayolita sa due process. Ato ginang hinumduman nga dapat di gyud dato i-violate ang due process. Ikatulo, og basin dili makuha ang tinuod nga hustisya. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Usa hinumdumi mga katipik, no? Atong mga yanong katawhan. Ang forthwith dili pasabot nga dali-dali. Balikon nako. Og dili pod pasabot nga dugay-dugayon. Kung dili ang sakto niini, makaturunganong panahon. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Importante mga katipik. So matud pa kining
may tabo nga mapasa na ang article of impeachment ngadto sa Senado, dili lang sa hisgutanan ni kay Vice President Sara Duterte. Delikado pod ang liderato ni SP Senate President Soto. Ngano mang mahimong delikado ang iyahang liderato. Sama sa giingon nga naa may discretionary power ang ato ang Senate President, sama sa gipamulong ni former Senate President Drilon nga mo nagitawag og judgment call, no, sa Senate President. Pero basin og masipyat ang pag-manage, pag-handle ni Soto nga mahimong posible nga muresulta nga basin og mapulihan siya sa iyang pagka-Senate President. Makapangutana mo mga katipik, ngano matang niabot man ta diha BM nga mahimo mang delikado ang liderato ug ang paglingkod isip Senate President ni Soto. Ngano man during sa iyahang kanabang pag-exercise sa iyang discretion authority or power niya as Senate President, basig na imo question sa proceeding ba kaning sa ruling. Unya moabot sa punto nga ma-question na noon ang iyahang liderato, unya somebody will raise, no, nga ma-question ang trust and confidence sa mayorya sa kadaghanan sa membro sa Senate, basig posible ba nga mapulihan. Kay kabalo mo, anytime pwede na pulihan ang Senate President. Pag mo makuha kag numbers nga mo question na sa trust and confidence, labi na gyud sa pag-implement sa mga ruling, sa mga procedure, sa pag-handle sa Senate President, somebody, isa sa mga senador, mo question, niya makakuha og numero, ma-question na imuhang trust and confidence diha, ang imuhang liderato, posible pa anytime mapulihan ka as Senate President. Unay bantayana ni Soto, mga advisor ni Soto, kay basig malipat mo, unya si Soto, matod pa, basig ang una-una ni Soto, nga excited na siya nga ma-impeach si Sara kay by law of succession, unya siya baya ang kuan, siya baya ang Senate President. Pero matod pa lagi sa pikas nga bahin, gusto po dahil ni Soto daw nga mo-resign na pagka Vice President si Sara para automatic na mahimo siyang Vice Presidente. Gusto niya di muagi nag-eleksyon, may nang mo resign na daw kay para diretso na mahimo siyang Vice President. Unya og matanggal na po si BBM, automatic daw. Siya na po ang mahimong presidente na mahimo tang school bukol ani. Ano nga careful ka Senate President Soto, no? Kay basin ang exercise nimo sa imuhang authority, sa imuhang discretion, sa imuhang power, basig mo resulta nga ma-question ka, basin mo epekto mo resulta nga matanggal ka pagka Senate President nga na sa Senado. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mga katipik, una ta mo padayon sa atong mga nag-init ug nagbaga nga mga balita kay daghan tagisgutan pa karon, no? Akong itimbaya, of course, incoming umaabot nga board member Joseph Estrada. Thank you for watching. Eileen Barba 5. Good morning, Sir Maui. Good morning. Maayong buntag, no? Of course, may buntag usab kang Ma'am Joy Salcido Batingal. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Yun siya, maayong buntag, sir. Si Ivy Bilyesa daw, i-share na ang post. So again, good morning. Thank you for watching. Duni Crisostomo, thank you for watching. Olivia Agi, ngun siya, good morning, Sir Maui. Good morning. Good morning. Good morning. Maayong buntag, no? Uy, salamat kayo kay gahapon. Nagtanaw ko sa akong Facebook, nakita na ko miagi si Joel Gulanis, no? Thank you kayo, Jogol, paring Jogol. Good morning. Namag ni siya yung programa matag Domingo. Basta gali makita niya nga nitanaw ko, iya din ko anang shout out, itimbaya. Salamat kayo, salamat. Of course, maayong buntag
BM, daghanan na itong posisyon na mawi pamisaran, pakitimbaya sa tanang membro sa Unlad Kabataan. Wow! Dugay na kay tawa nagkita, mamba. Si Faith Labrador Prito, dugay na kay tawa nagkita. Na-miss na nako ang imuhang mga words of wisdom, no? Daghan kay ni siya og na nahimo. Siya ang atuang CEO sa Unlad Kabataan Incorporated. Ato ni palakpakan. Kita tapuhon na Madam Faith. Morning sir, shout out ko sa mga drivers from Taba. Jimar Mutya Apara. Good morning. Good morning. Ang atong mga TUDA, mga association, mga grupo na to sa mga drivers daw sa Taba. Kining Taba, Barangay Taba ni nga sa Municipality of Carmen. Good morning mo diha. Good morning. Ingat mo sa inyong pagbiyahe ha. Ingat sa biyahe. Sir Jumar Mutya Apara, Dana daw. Si Pari Di Aros Bidal. Okay, Pari Bidal. Good morning. Good morning. Thank you for watching. Salamat kaayo. Madam Juliet Villegas Kagay. Good morning, BM. Good morning. Thank you for watching. Isa sa atong mga masugid nga tigpanubay kani si Ma'am Minsel Darunday Birano. Good morning, ma'am. Good morning. Salamat kaayo. Of course, good morning, BM. Gikan kang Madam Teresita Intinia Ramos. Maayong buntag, ma'am. Good morning. Salamat kayo. So mga katipik, balikta no kaya atong oras unsa na bang oras ron? Philippine Standard Time nata sa alas 6:53. So taas-taas pa kayo ang gamay naman datong oras no. Pero daghan ta og mga importante pa nga hisgutan karong buntaga. So isa sa atong mga nagbaga nga mga balita no. Kining nasayod ba mo nga nalipay man ta sa pikas nga bahin karong tuiga sa tuig 2026 isa sa mga tanaw na to ang top 5 no kani bang top 5 nga natagaan og budget sa ato ang national government kung unsa ba iyahang mga priority niya nga gitagaag budget. So ang unang natagaan og priority ang top 5 departments by budget allocation sa tuig 2026 karong tuiga no. As of the Philippine National Budget for fiscal year FY 2026 naaman ta sa mga 6.793 trillion no. The government prioritizes spending based on constitutional mandate like education, infrastructure needs, health, security, and social services. Adunay mandatos sa ato ang batakang balaod nga mo na mga priority nga matagaan og pundo mga katipik. Unya 5 ka departments by budget allocation karong tuig 2026 nga natagaan og dakong budget. Unang-una diha ang Department of Education or kaning DepEd nga adunay 1 to 1.3 trillion. Just imagine, di ba? 1.3 trillion. Daghan mi taas ang kilay pero dapat palakpakan nato ni. Sama sa kong giingon, kini atong programa dinhi sa Tipik og Kabahin kung naatay daygon atong daygon. Kung naatay pasalamatan atong pasalamatan. Pero kung naapod tay ikritik atong ipuna dinhi. Kaya gusto nato nga mahimong patas no ang ato ang programa dinhi sa Tipik og Kabahin. So atong gipalakpakan tungod kay ang atong national government unit labi na gyud sa isgutanan sa budget allocation sa tuig 2026 ang number 1 gyud nga nag-una nga natagaan og dakong budget kining ato ang Department of Education. So kini siya dapat ma-focus ang mga budget sa basic education, teachers, classrooms, education program, education sector. Unya dapat consistent gyud nga dako share among sa ato ang mga priority sa ato ang education. Ikaduha niya na ang Department of Public Works and Highways, controversial kaayo nga department sa DPWH nga adunay 530.9 billion. So kani ang mandato niini makapokus sa infrastructure no labi na gyud ang roads, bridge, flood control. Ano ni pinaka issue maguning flood control?
kay kining pundo dili makita kung nadapat ba or wala. Mo na daghan ang kanabang ghost project yes flood control. Mo ni ipinaka-second nga largest allocation. Ikatulo ang Department of Health nga adunay 448.1 billion. So ang mandatos niini dapat mag-focus sa hospital, public health services o universal healthcare program. So naaga po yung mga issue ni sa isgutanan sa pag-implementar sa universal health care program labi na gyud sa kining public health services. Unya ang Department of Interior and Local Government nga adunay pundo nga 3.10.5 billion. So dako kayo ang budget. Ang focus nini, ang mandatos nini nga na sa atong puwersa sa kapulisan, PNP, local government unit support, ang public safety. Nagisgot ang public safety. Ikalima, kaning Department of National Defense nga adunay pundo na 310 billion. So ang focus niini, ang mandatos niini mga katipik, kining military modernization o national security. So importante man na sa nasod ang ato ang national security, kinibang ato ang dapat ma-upgrade, ma-modernize ang military, no? Kananong puwersa sa atong military. Pero mga katipik, ang ato ang pagisgot nga malipayon ta tungod kay dako og pundo top 1 naguna ang pundo sa ato ang Department of Education. Pero atong pangutana o pangutana sa katawhan, asa na ang ato ang edukasyon? Asa na status sa atong education? So mao ni nga adunay mga pangutana nga gibangga. Unsa bay prioridad sa atong panggoberno, konkretong proyekto versus sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Kay hangtod karon ang ato ang national government, kung atong i-assess, evaluate karon ang status sa atong mga classrooms, daghan kay kulang ang mga classrooms, labi na gyud sa katong mga far-flung barangay, labi na gyud tong lagyo kayo nga mga probinsya, kining mga munisipyo, mga pobre nga mga munisipyo, uban na kulang gyud kasagaran, kulang gyud sa mga facilities ang atong mga tulungan. Hangtod karon ang uban naglingkod pa sa mga init kayo, dili komportable nga pagtuon pagtunga, nga hangtod karon wala pa matagay. Isa ni sa mga batakang problema, no, sa ato ang nasod sa Pilipinas nga kulang ang paghatag og facility sa ato ang edukasyon. So kabalo ba mo nga dili di ay kakulangan sa kwarta ang problema nganong underfund ang atong educational system? Kaya ako, sama sa akong gingon ganiya, in the first place atong gi-establish nga ang isa sa pinakadako, top 1 nga adunay pundo, kining atong Department of Education. Pero nga naman nga makaingon man ta nga unfunded ang atong educational system. O sakto ang inyong nadungog. Naatay kwarta ang problema, naa sa sistema, sa politika, ilabi na gyud sa election cycle. Kaya tungod sa kadako sa panginahanglan sa atong education sector, dili kini mahatag tanan sa nasyonal nga panggoberno. So diha mo musulod kini ato ang Special Education Fund. Kadungog na babuana mga katipik nga kini ato ang education system, atong sistema sa edukasyon, kini ato ang mga division kung syudad na may kagulingon gud nga DepEd Division, Department of Education, DepEd Division ng ato. Unlike sa mga munisipyo kay under na sa probinsya. Pero natay gitawag nga Special Education Fund. Ato nang palawman unya kay basig na kaingon mo nga tanan na lang nga tabang sa isgutanan sa natad sa edukasyon nag-rely sa national budget. Dili. Munay klaro kay kini atong mga syudad naapod tay naka-allocate nga Special Education Fund or kaning SEF. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Ato nang isgutan unya, ato nang palawman. Sa Pilipinas ang mga lokal official sama sa mayor, gobernador, aduna na tulog ka tuig nga termino, no? Common man na mga elected na gyud na 3 terms, no. O sa tinuod lang ang ilang pinakauna nga tumong mao ang magpare-elect.
normal gyud na sa usa ka politiko. Mo bitaw na nga kung ako lang ang pangutan-on, dili kulang kayo ang 3 ka tuig nga mulingkod. Kulang kay 3 ka tuig. Example, kung ikaw mayor, first elect ka, ikaw nga gobernador, first elect ka. So siyempre sa paglingkod nimo, naman ay mga adjustment period pa nimo paglingkod nimo as executive. So karon dili pa kakaplastar og mga sakto nga mga programa tungod kay paspas kay ang panahon. So ang imong una-unaon nga dapat ma-reelect ka for second term. So buot pasabot ang 3 years dili na ina para kanako nga mulingkod ang isa ka mayor, kinibang isa ka gobernador, okay lang ang legislator, kining konsehal o board member kay kung kugihan ka mo trabaho ang imuha raman in aid of legislation naman ang trabaho na to, magpanday og mga balaod nun, kung paspas ka makabuhat dayon ka og kining imuhang balaod, no? Para sa una wala man ta nagbuhat sa atong sariling bangko sa paglingkod nako as first term nako nga board member. Within 100 days, pila na tulo na ka balaod ang akong napasa og napa-approve hantod sa akong paghuman niabot og mga 5 to 6 ka balaod. Ato pong palakpakan. Pero sa executive nga level sama sa mayor o gobernador, kulang kay nang 3 ka tuig para sa ilaha. Kay dili basta-basta mag-align ka sa imong mga programa, magpa-implement ka. So labi na og pag-assume nimo into office, halos na ang kwarta sa wala na available nga fund nga magamit ang gobernador o mayor kay halos na loan na tanan, no? Na loan na tanan, mao na nga dili makita kung ikaw ang successor, kung ikaw sunod nga na-elect for that position sa executive level, mao na nga maglisod ka og pakita dayon sa mga project kay dili man na basta-basta dayon nga ma-implement nimo ang imong gusto. So it takes time. Muna kung giingon ako kulang ng 3 ka tuig para sa isa ka gobernador o isa ka mayor. So atong recommendation diha mag-election every 5 years para makita nato ang continuity sa mga proyekto, makita nato. So mao na sa akong giingon nga dinhi sa Pilipinas ang mga lokal nga opisyal sama sa mayor o gobernador tungod kay aduna lay 3 ka tuig nga termino. Ang tinuod niya na ang pinakaunang tumong nila nga ma-re-elect na sila. Muna ang ilang desisyon sa budget dili base sa unsay pinakamaayo sa dugayng panahon, kundi unsay dali makita og ma-appreciate sa mga butang. Tinuod dili, di ba? Kung muhatag kag proyekto kinahanglan makita, mabasa sa mga tao nga kini nga project through the initiative ni mayor, through the initiative ni gobernador, through the initiative ni congressman. Mao na nga kung atong tanawan ninyo, kining mga tulay, waiting shed, covered court, basketball court nga naay pangalan sa usa ka politiko. Tikik o kabahin sa Kini nga kalambuan. mga proyekto dali lang ni mahuman. Usahay sulod lang sa usa ka tuig, klaro kaayo nga makita dayon sa katawhan og dili mahimong ebidensya nga wala sila mabuhat. Muna nga kung ikaw mulingkod sa executive nga posisyon, gusto nimo nga paspasan nga makita sa mga tao, butangan dayon pangalan, kining mga proyekto nga paspas nga makita sa mga tao, tulay, waiting shed, covered court, basketball court, mo dali-dali. Ma-appreciate man na sa mga tao kay makita man dayong maong project, di ba? Pero kung edukasyon ang isgutan, kani siya lahi na nga istorya. Ang pagpaayo sa kalidad nga pagtudlo, training sa mga teachers, pag-update sa mga curriculum o pagsulbad sa problema sa malnutrisyon sa mga bata, dili man ni makita, di ba? Mao ni kung tanaw na to, dili kayo makita ning mga butanga. Pangalan nga nakabutang. Mao ni nga kung mas priority gyud ang mga infrastructure project kay makita man ni siya, makita man ni. Ug ang pagsulbad sa problema sa malnutrisyon di man na makita. So dili di makita ang resulta dayon. Usahay mag-abot pa na 10 to 15 ka tuig bag-o makita ang tinuod nga epekto. Ug mao ni ang problema. Dili ni butangan og ngalan ang pag-improve sa reading comprehension.
Dili nimo ma-ribbon cutting ang ang maalamon nga estudyante. Maunang usahay mapabayaan ng edukasyon kay dili na siya politically attractive, di ba? So daghan pag mga factors nga unfunded ang edukasyon. Of course, unang-una, naay inefficiency sa paggasto sa budget. Usahay dili sakto ang prioritization sa national ug lokal nga level. Naay mga proyekto nga mga giuna bisan dili critical. Og of course, og usahay kulang ang sa accountability kung asa padulong ang maong pundo. Mo na mga katipik o kabahin sa kalambuan, importante gyud nga matagaan og saktong pagtagad kining ato ang edukasyon tungod kay nakasalalay ang kaugmaon sa ato ang nasod, ang future, kaugmaon sa atong nasod, kaugmaon sa atong kabataan nga nasa edukasyon. Nganong gisgutan nato ni kay summer naman pod paghuman karong June ting-enroll na pod. So daghan nangutana unsa bay nahitabo nga dako man kay pundo nga naka-allocate, number 1 man nga naka-allocate sa national budget ang atong Department of Education, pero hangtod karon kulang man gihapon ang mga facilities. Kulang lang gihapon ang saktong pagtagad. Wala na feel no sa atong mga ginikanan katawhan ang kanang ingno nato ang saktong pagtagad sa natad sa edukasyon. Mao na mga katipik o kabahin nga dakog papel ang ato ang local government unit, dakog papel. Dakog papel ang atong local government unit kay dili lang always mag-rely sa national, basig nagtuo mo nga walay participation ang ato ang local government unit sa isgutanan sa pag-atiman sa ato ang edukasyon. Kaya kung gi-mention ganiha, natay gitawag nga Special Education Fund. Kining Special Education Fund is a local government fund. Local government fund ni. In the Philippines, especially reserved for supporting education at the local level. Mo ni dapat mabantayan ninyo. Atong palakpakan ni nga nag-exist ni nga Special Education Fund. Ang Special Education Fund is collected and used by local government units nga nasa siyudad, probinsya, and municipalities to support public schools in coordination with the Department of Education. Kani siya ato ning palawman gamay. Kaya bisag mga pangutana mo, asa man ang source aning Special Education Fund Board, asa man ang source niini. So, kining paggamit sa ato ang Special Education Fund, it is governed mainly by Republic Act number 7160, Republic Act number 5447. Where does the Special Education Fund come from? Asa bagi ka ng pundo? Kining Special Education funded through an additional 1% tax, 1% tax on real property collected by the local government. Tipik o kabahin sa kalambuan. Mauna kung mubayad ta sa ato ang mga taxes sa isgutanan sa real property, dako kay tag kontribusyon sa Special Education Fund kay 1% gikan sa ato ang tax on real property, mauna ang nag-source sa ato ang Special Education Fund. So if a property owner pays real property tax, 1% of the asset value goes to Special Education Fund. So separate ni siya sa basic real property tax. Mo nga gamit gyud ni ang ato ang pagbayad. So kini siya gamito ni ang Special Education Fund can be used for education related expenses sama sa school operation support, no? Diha na mo pasok ang maintenance of public schools, minor repairs of classrooms, labi na kini atong mga utilities para sa atong water and electricity. Then teachers and personnel, salaries or allowances pero dili siya national for locally hired teachers, no? Kaning bang atong mga locally hired teachers ang muhatag sa ilang honoraria para sa atong mga teachers sa locally, isa ni ana ang source sa atong special education. Unya kini atong education programs, labi na gyud ning ALS, no? Alternative Learning System program nato. So dako kayog papel ang ato ang Special Education Fund diha kay mao ni naghatag pud ng honorarium para sa atong mga ALS nato nga mga teachers. Early childhood education support.
support programs in academic competition. Ikaapat, facilities and equipment. Importante ni construction of school buildings, no? Pero dapat unta trabaho man gyud ni mandatos ni sa atuang national government, pero misulod ang ato ang lokal nga panggobyerno sa pag-construct og mga school buildings. So isa pod ni sa mga paano gamiton ang ato ang pundo. Pag-purchase ng mga siyempre lamisa, computers, mga learning materials para sa ato ang mga kabataan. Of course, student support. Daghan matag mga scholars, no? Ako during my time, kita ang sa dihang city councilor pa ko sa siyudad sa Panabo, kita man ang author sa pag-atong Tipik o kabahin sa kalambuan. consolidate na to ang ato ang scholarship program. Gikan sa scholar ng bayan, nahimo man nato tong scholar ng lungsod, unya nata scholarship program para sa atong mga indigenous people, atong mga kaigsuunang Muslim, Tikbok during my time. So diha nato na-establish ang code sa ato ang scholarship program. Tipik o kabahin sa kalambuan. Dako gamit ang pundo sa ato ang panudanan sa ato ang Special Education Fund kay mao ni nag-fund po sa atong scholarship program. So paghatag ng mga feeding program para sa ato ang kining atong mga nagka-problema sa malnourished, no. So kining ato ang Special Education Fund gi-administered ni sa ato ang local school board mo na makadungog mo na common kanang LSB, di ba? Unya ang co-chaired ni ana kung sa city, of course, ang mayor, unya kung sa probinsya ang gobernador. Pero ang chairman gud ni ana ang Department of Education Division Superintendent. So ang membro ni ana ang sanggunian nga Committee sa Education, ang Parent Teachers Association representative ug naa nay teachers representative. So atong gipasabot mga katipik na importante ang role sa ato ang local government unit aside sa atong national sa pagpundo sa ato ang kanabang sektor sa edukasyon. Mao na nga manawagan ta nga properly nga madapat gyud what is due sa ato ang education sector. Kay just imagine trillion of pesos ang gi-allocate nya wala matagamtaman sa katawhan kung asa na padulong kining maong pundo. So manawagan ta sa ato ang Secretary of Education nga hangtod karon wala man matubag ang mga batakang panginahanglan sa isgutanan sa natong edukasyon. So good morning daw. Good day tipik ug kabahin. BE Mawi Pamisaran. Mayong buntag gikan sa Team Aldo. Good morning. Good morning. Sa kay Sir Dixie Villar, no? Thank you for watching Sir Dixie. Muna isa sa mga tao nga akong gibiliban ba ako nito palakpakan. Naagi ni prinsipyo og baruganan, di ni basta-basta nga mapalit ang prinsipyo og baruganan niini. Di ba? Ang langing dalangin umasinso tayo. Salamat kay pare, salamat kayo sa imuhang suporta. Of course, good morning from Bubong Lasarte, Dan. Sige na jud kag appeal sa ato ang parapol sige na kag kadaog. So kaisa ra daw kapadag-on ingon ni Professor Alien, tama na daw to kay matagbaw daw siya bayad nimo. Good morning Dan na daw si Janet Kaman. So bag-o ni siya, bag-o ni. So una ta mo padayon sa unahan kay pipila na lang ka minuto ang nabili, no? Murag nilampas na kay ni Sinyas naman spikas lawak si Engineer Luther. Unya murag nagprepared na ang ato ang partner si Itago na to sa pangalang Professor Alien sa iyahang rulita. Sige, ato nang basahon ang ato ang rulita. Okay? Ituyok na to atong rulita kay basig malimta na to nga daghan nag-expect sa result karon buntagan, no? Ako dahil i-shout out si Feresa Bianca Sagot. Salamat atong og si Attorney Mark Morilos. Salamat kayo last weekend kay gi-sponsoran atong pag-relax dito sa Mati. Nawala si Dundon og kalit. Salamat kay sa preparasyon og lamian nga pagkaon og resort nga giandam. Okay, click to spin, gituyok na ba? Okay, spin na Professor Alien.
kay nagkalawom na atong oras, ang atong oras karon alas 7:16. Wow! Murag first time pa ni appeal ba? Congratulations, Donnie Crisostomo. Ako ka pamilyar. Congratulations ha, Donnie Crisostomo. Ang ato ang staff, si Professor Alien ang mo-coordinate ninyo, muhatag sa inyohang papremyo sa ato ang pajikas. So, ganiha, wala din ako mahisgot ang mechanics nga inyohang i-share, i-heart, i-like, tapos mag-comment mo ugdan para mahimo mong legit nga maka-appeal sa atong papremyo. Every program na to, naagyo tayo kining pajikas, panghatag na to og mag, nabugno ni akong kape. Gi-prepare ni Dondon. Wala gyud bugnaw na ako ang kape don. Kaya nakalimot naman ko sige istorya, makirid away man ta kadugayan. Makirid away ta kadugayan ba. Nakalimot nga atong kape. Pertinang bugnawa atong kape, wala ko mainom. So mo to nga ang atong mag 105.7 Happy FM, no. Nadini ang image ni former Congressman Alan Dohali og inyong katipik sa Kalambuan, Maui Pamisaran. So i-play na ang ato ang second lucky winner para sa ato ang papremyo pajikas, no, sa atong ruleta. Okay. Congratulations. Kay Madam Ria Okaya, siya atong second lucky winner para sa ato ang Dolita. Go para sa atong ikatulo. Atong paspasan na ni. Ikatulo nagtuyok na mga katipik ang atong Rolita. Atong tanawon og kinsang Congratulations. Si Sir Jim Umandak, pero kapila na po din nag-appeal ba? Karon pa po ni kadaog. Congratulations Sir Jim Umandak. Balita na ko mudagan bayanig Barangay Kagawad dinhi sa nahimutangan sa Barangay San Pedro. Mo ni ang presidente sa tanang mga purok leader. Si Sulid ni si Samahang Maui Pamisaran is MP Jim Umandak. Congratulations. So balik ta mga katipik, no. Kay murag ang oras na to alas 7:19. Pero sige lang, dali-dalion lang na to kay natay importante pa nga hisgutan, no. Kining mahitungod sa ako lang dali-dalion. Kining mahitungod sa gipamahayag ni giluwatan nga pamahayag ni Norberto Gonzales, no. Kay numdum pa ba mo ni Norberto Gonzales. Kini si Norberto Gonzales kanihini nga Defense Secretary, former Defense Secretary Norberto Gonzales. Nga aduna say kahadlok kuno ang pipila ka mga congressman nga kung mudagan og mudaog si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa tuig 2028, mahimong mag-usab kini sa balanse sa politika sa nasod. Mao ni iyang sayang pahayag iyang giingon nga posible kuno nga ang paspas nga paglihok sa impeachment case batok kaniya dili tan-awon isip legal nga proseso kundi mahimo usab kining may kalabutan sa political timing o consideration sa 2028 election. Iyang punto dili lang dapat itutok sa legal nga aspeto sa impeachment kundi tan-awon usab ang mas lapad nga konteksto sa politika, ilabi na ang posibleng epekto niini sa umaabot nga mga presidential race. Matod niya, kung tinuod man nga adunay mga politiko nga nabalaka sa posibleng pagdaga ni Sara Duterte sa 2028, mahimo kini nga usa ka rason kung ngano nga adunay pagduso ug pagdali sa proseso sa impeachment. Mao ni atong diskutan pod lakbitan ni atong milabay nga episode. Apan ang iyang pahayag nagpabilin nga usa ka political interpretasyon o obserbasyon sa sitwasyon o dili kini opisyal nga desisyon sa Kongreso o sa Korte. Sa iyang pananaw, ang impeachment dili lamang puro legal nga isyu, baliko na to kundi usab sa proseso nga mahimo maapektuhan ang political
reality sa nasod ilabi na gyud sa duol na nga election 2028. Mao mo gid na halos nga basa mayorya sa ato ang mga political analyst, no? Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, bisan asa nga mga kanto nga istorya nga kining mga laka nga gihimo sa Kongreso matud pa sa atong mga political analyst, ang gitan-aw niini, ang lintunganay niini, ang election sa maabot nga 2028 ang presidential election. Kay matud pa kadaghanan na balaka nga kung mudaog pagka kung dili makumbikto, ang ato ang vice presidente sa kanang impeachment trial nga impeachment ka gilabay batok kaniya, pinaka-strong nga mudagan pagka presidente sa nasod sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Mao na nga dinhi pa lang karon kinahanglan nga ma-impeach na si Sara para di na siya makabalik og dagan, di na siya makadagan to any posisyon. Mao na kay siya gikabalak-an nga pinaka-strong nga kandidato sa maabot nga mudagan pagka presidente sa nasod sa Pilipinas. So nabalaka sila kay basig makabalik na pud ang mga Duterte. Muna ni atong milabay nga episode atong gisgutan nga gibasa pud sa uban nga mga political analyst nga giprepara simbako assuming nga ma-impeach ang vice presidente Sara Duterte, ila nang giprepare nga mahimong successor nga sumusunod ni vice presidente ang ato ang kasamtangan nga mayor sa siyudad sa Davao, si Basti Duterte. Sa kalabuan. Pero ako pong nakita sa pikas nga bahin akong gi-assess nga taas og karisma, maayo og karisma ni si Mayor Basti Duterte. Dako po ning opportunity nga mahimo ning somebody, mahimo ning dako nga politiko, mahimong vice presidente or senador ba. So maabot nga mga panahon. Mao na nga giprepara na pud ni kung sa manok pa, giredi na ni kay itari pud ni pag-abot sa panahon. Mo ni mga katipik kung makumbikto gyud ang ato ang vice presidente, nanay giprepara ang PDP, no, nga partido nga in the person kang Basti Duterte. Mao na nga kadaghanan sa basa bisan atong mga nag-istorya kini atong mga manggupitay, mga barbero, usapang kanto, usapang kanabang mga vendors nga ang ilag yung tanaw nga ang analysis gina ilang pagsabot nga adun nagyoy political nga interest nga nagpaluyo niini nga mao na nga kinahanglan nga ma-impeach gyud daw si Vice President Sara Duterte. Mao na mga katipik. So mga katipik, kulang naman kita sa panahon ang atong oras alas 7:30 na. So mangayo kita perminti og pasensya sa ato ang station manager Sam Luzon kay mulampas kita sa oras kay daghan kaayo nga mga magpatimbaya, magpa-shout out nga daghan kay nga nagsuporta, no, sa atong mga suking tigpanubay. Daghan pa unta tag mga topiko nga hisgutan karong buntaga pero kulang kita sa panahon. So gusto nako again, no, itimbaya pasalamat ang ato ang mahigugmaong katawhan dinhi sa siyudad sa Panabo, lungsod sa Carmen, lungsod sa Santo Tomas, isla sa Samal, of course kiding sa municipality of Braulio Duhali ug sa kinatibuk ang probinsya sa Davao del Norte ug sa kutob sa maabot sa ato ang pagsibya. So mga itag akong dispensa, I was informed, nalipat ko nga wala-wala ang ato ang pag-live sa 105.7, dinhilan ta nag-rely sa ato ang Facebook Live kay nay mga technical nga problema. Kay kini magud atong antenna, di lang kumusaba og asa dapit ang atong antenna. Usually na ay mga encounter didto, no. Labi na gyud kung mukalit lag brownout no blackout ang at sa ere mo na nga mawala-wala but rest assured nga karong semana ha ang among mga technical group ug mga working group team moadto sa ato ang tower para i-check didto para kinahanglan gyud nga condition permi kay usa ni sa pinakataas nga station nga naga-cover maabtan ang reach niini. So 105.7 Happy FM.
So mga katipik, kulang naman kita sa oras, magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong isgutan ang mga bag-ong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik ug kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Na sa kanunay nagaingon, padayon kita nga mubarog, isip tingog sa katawhan o kadasing-kasing nga serbisyo para sa atong kaugmaon o kalambuan, sa ato ang probinsya, sa ato ang rehiyon o sa tibuok nasod sa Pilipinas. Daghang salamat. Pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagkailanlaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawi Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran, Panabo, Panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ano po ba yung magandang balita ang dala niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato Di Carillo,